Hello guys! Welcome. Collective reading tayo ngayon. So, tingnan natin kung kanino itong mapipick up nating energy. So, be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming salamat. Nafe-feel ko dito, meron ditong tao na hanggang ngayon, stuck siya sa sitwasyon, okay? Hindi halos lahat sa part na to, meron akong nakikitang ganitong tao. Kumbaga, ayaw niyang ayusin yung sarili niya sa mga pagkakamali niyang nagawa dito. Nakikitaan ko dito, hindi siya balance. Feeling ng tao na to na unting-unting nawawala sa kanya, okay? Meron tong mga kinakaharap na problema na kung saan hindi niya alam kung paano to aayusin. So, may time na feeling niya may kulang sa kanya, okay? So, nagnanais tong tao na to na maging masaya. Ito yung gusto niya mangyari, maging masaya. Kaya lang dito, wala pa rin pagbabagong nangyayari. Yung bang tipo na inaasam ng puso nito na maging masaya, maging malaya sa alalahanin, sa mga problema, pero wala pa rin nangyayari, ganon. So, nafe-feel ko dito, meron pagbabago na mangyayari dito. Nakikitaan ko dito yung transformation, Yung bang tipo na meron lang itong mga kinakaharap na mga pagsubok na kung saan siya din ang makakaresolba, okay? Sa kanya din magmumula yung light, yung liwanag na kung saan merong pagbabago na magaganap, okay? Kumbaga dito, kailangan niya lang ma-discover kung ano yung mga dapat alisan na kung saan ito yung nakaka-apekto sa kanya. Pwedeng meron tong mga bisyo na hirap niyang alisan, okay? Na humihila sa kanya kung bakit hindi niya nakikita yung pagbabago, okay? Kasi nakatuon siya dito sa mga na nangyayari sa kanya sa nakaraan or may mga bisyo to or pwede rin sabihin na merong kumukulong sa kanya kung bakit ayaw niyang pakawalan to, okay? Ay, minsan kumukulong, yung bang tipong alam niya na kailangan may baguhin siya sa sarili niya pero nahihirapan siya kasi may addiction siya, ganon. So, nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo, meron kang nakaaway na tao or pwede rin kapartner, lover, or pwede rin ex-lover, mga ganyan, Lumalabas dito, malayo kayo sa isa't isa. Meron ako nakikitang distance na sa ibang bansa, ganyan. Araw dito, gabi doon, or gabi doon, araw dito. So, nafe-feel ko dito na merong nangyari sa inyong kaguluhan na kung saan, walang nauna. Ay, minsan walang nauna, nagmamatigasan or pwede rin sabihin, walang bumababa or wala nag-a-adjust, okay? So, nafe-feel ko dito, pareho kayo nagmamataasan dalawa, ganon. So, dito, meron dito nakaramdam ng pagkabalisa, anxiety, hindi siya mapakali, okay? So, nakikita ko dito na yung mga tipo na kahit meron mga certain dumarating sa kanya na maliliit, hindi niya pinagpapasalamat kasi itong tao na to, naghahangad siya ng mas malaki, okay? Kaya yung mga simpleng bagay, hindi niya na pagpapasalamat to. Yung mga tipo na merong biyayang nakamit pero ano pa rin siya, yung parang tipo na hindi niya pinagpapasalamat yun, parang nakukulangan siya sa mga dumadating na biyaya sa kanya. Ganon, okay? Sila yung nakikita ko, kumbaga, kailangan nito mag-practice ng gratitude or yung mga tipo pasalamat kahit sa mga maunti or malaking bagay, Kasi nakikitaan ko dito, kulang siya sa ganon. Kumbaga, kung may dumarating sa kanyang blessing, para bang bitin para sa kanya yon, okay? Hindi niya ipagpasalamat kahit maliit, may dumating naman, ganon. So, lumalabas din dito,
merong trauma, okay? Meron ditong taong nakakaranas ng trauma, problema, merong takot na nararamdaman, okay? Kaya dito, no, balisa siya. Yung bang tipo na hindi siya masaya sa mga nangyayari sa kanya. Merong ganong tao dito or pwede meron kang kilalang ganito. Hindi siya kontento kung anong mga dumarating sa kanya. Kumbaga, nababalutan ng takot ang tao na to. Meron tong mga pinagdaanan in the past, trauma, na kung saan doon siya nakatutok kaya hindi niya nakikita yung mga magagandang nangyayari sa kanya. Okay? Kumbaga doon siya lang nakatutok. Nawawalan siya ng pag-asa dito. Okay? So, nafe-feel ko dito, meron ditong tao na ayaw niyang maging matuwid, okay? Kumbaga, nananatili siya sa kanyang mga ginagawang kasamaan. Or, I mean, sa kasamaan, for example, meron tong mga ginagawang kalokohan. Hindi niya binabago yun, bagkos lalo niyang dinidiin yung sarili niya sa paggawa ng paggawa ng kalokohan na yun, okay? So, nafe-feel ko dito, pwedeng meron tong ginawang intention or, for example, witch, okay? Kunya, for example, witch. Imbis na alam niya na mali yun, ginagawa niya, hinahayaan niya yung sarili niya na mabaon ng mabaon sa ganung masamang gawa, okay? Hindi niya nakikita yung effect ng ginagawa niya. Bagkos, hindi nakikita yung epekto ng ginagawa niya. Ang alam niya ay gumawa ng masama at gagawa siya ng hakbang para hindi bumalik sa kanya. Pero hindi yun ganon, okay? So, lumalabas din dito na itong tao na to, kahit merong mga blessing na nangyayari sa kanya, hindi siya kontento, okay? Ayun, yun lang nafe-feel ko dito. Kaya hindi na to makita yung kaligayahan, yung pag-aasa, at yung pagpapasalamat dahil sa paggawa ng masama na kung saan ito yung dapat niyang ayusin. Yung palayaan yung sarili niya sa mga ganon, okay? Sa takot, sa trauma, or sa paggawa ng hindi maganda. So, nakikita ko dito meron tong mga dinaranas ngayong problema. So, hindi halos lahat sa part na to, no? Meron lang akong nakikita ditong tao na may matinding ginawa na kung saan, imbis na ayusin yung sarili niya, lalo niyang dinidiin yung sarili niya sa paggawa ng masama. Ganon, okay? So, hindi halos lahat, ano? Ito lang nakikita ko dito. Meron kang kilalang ganito. Ayan, pwedeng meron kang kaaway dito na gawa ng gawa sa'yo ng masama, bumabalik sa kanya, imbis na ayusin yung sarili niya at matakot sa kanyang ginagawa, patuloy pa rin ang gawa. Ganon, okay? So, patuloy pa rin ang paggawa ng masama ng tao na to. Ayan. So, tingnan natin kung sino to. Give it a message. So, lumabas ang The Story Verse. Page of Wands. Yung bang tipong itong tao na to, no? Nakakaramdam siya dito ng wala ng pag-asa. Feeling niya talunan siya. Ganon. Hindi niya makita yung liwanag kasi nananatili siya sa ganong kaisipan, okay? Meron tong mga trauma kung bakit ito nakagawa ng hindi maganda, okay? Halimbawa, sumumpa siya. Yung bang tipo na dahil sa galit niya, pumaibabaw sa kanya yung galit, kaya nakagagawa siya ng hindi maganda, na kung saan, bumabalik din sa kanya, okay? Yun lang nafe-feel ko, kung meron kang kaaway, ano? Bumabalik lang sa kanya yung ginagawa niya dito. Kung itong tao na to, kaya nakakagawa ng ganun, wala siyang love, hindi masaya ang buhay niya, malungkot siya, nandadamay, okay? Ganon. So, lumalabas ano? O, dito nagmula, hindi maganda yung kanyang, yung bang tipo na hindi naging maganda yung kanyang buhay pag-ibig. Pwede rin sabihin meron siyang person na
Pwedeng ipinagpalit siya, iniwan siya. Meron dito, walang simulang nangyayari, okay? Kumbaga, meron siya ditong tao na pinagkaitan siya, okay? Kaya dito, walang maganda nangyayari sa taong ito. Kaya lang dito, nawawalan to ng pag-asa. Meron ako nakikitang papasok sa buhay ng tao na to. Ito na yung nafe-feel ko. Kumbaga, kailangan niya lang ditong tanggapin, pakawalan, huwag balutin ng galit po at yung kanyang puso dito para makalaya sa kanyang nararamdaman. Pwedeng gusto ng tao na to na maghiganti. Ibang maghiganti siya, pero sa paghihiganti niya, lalo lang siya napupunta sa dilim, ganon. Okay? Kumbaga kulang lang to sa pagmamahal. Ito lang yung nafe-feel ko. Pwede siyang makalaya dito sa sitwasyong kinakaharap niya. So, nakikitaan ko dito, pwede siyang makalaya dito kung tatanggapin niya dito yung yung pagpapatawad, okay? Kasi nakikitaan ko dito, nagmula yung galit, takot, nawala siya ng pag-asa, kaya ito nakagawa ng isang hakbang na hindi maganda. Pwede rin sabihin gumawa ito ng sumpa, pula, mga ganun, no? Kaya dito, tumatama din lang sa kanya lahat ng kanyang ginagawa dito. Kasi, yun yung kulang sa kanya yung masayang pamilya. Yun yung kulang sa kanya, kaya itong tao na ito nakakagawa ng ganito, nandadamay ng kapwa, ganun. So, lumalabas dito, hindi siya balanse. Kung hindi siya nagiging mabuting ina, yan, magulang. Hindi siya nagiging mabuting magulang sa kanyang mga anak dito. Ito lang na-feel ko. So, meron tong anak na binatilyo. So, dito, nafe-feel ko dito na itong tao na to, siya yung tipo ng tao na hindi niya pinag-iisipan yung kanyang hakbang na ginagawa. Ganon. Go lang ng go lang siya dito. Kumbaga pinaniniwala niya yung sarili niya na kaya niya ang lahat. Malakas siya. Ganon. So, meron akong nakitang Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Capricorn, Taurus, Scorpio, Cancer, Pisces. Malakas yung Taurus. Meron din ako nakikita dito na Gemini, Aquarius, and Libra. Okay? Gulong-gulong isip nito. Ito lang nakikita ko, no? Yung iba naman sa inyo, kung ikaw ay ginagawan dito, no? Nakikita ko dito, nakaka-recover ka na. Siya ngayon na nawawalan ng hope dito pagdating sa'yo, no? Kasi, pwede rin sabihin, ikaw, meron kang mga ginagawang hakbang kontra mula sa tao na to. Meron akong nakikitang tao na gulong-gulong isip, hindi niya alam kung paano yung kasunod na hakbang na gagawin niya dito. Okay? O diba lumabas ang The Magician Reverse? Natatalo na siya dito. Ito lang nakikita ko. Yung bang unti-unting nawawala ng bisa yung power niya, yung itim na mahika niya. Doon sa target niya dito. Ito lang nakikita ko, no? Kumbaga, kaya itong tao na to, balisa, siya yung nakakaramdam ng takot, trauma, nawawalan ng pag-asa. Kasi unti-unting bumabalik sa kanya yung mga ginagawa niya dito na kung saan hindi maganda. Okay? Kaya dito meron ditong shadow work. Kailangan niyang ayusin yung sarili niya. Kailangan niyang baguhin yung kanyang pananaw dito, no? So, nafe-feel ko dito, nandadamay siya kasi hindi siya masaya sa buhay niya. Okay? So, nafe-feel ko dito na meron din siyang kapareha dito na yung mga tipo na tulad din niya, or pwede rin sabihin, meron pong kaagapay. Meron akong nakikitang babae, lalaki, kaagapay ng taong gumagawa na to, or pwede rin sabihin, kung babae to, lalaki yung kaagapay niya, okay, sa paggawa ng masama dito. So, lumalabas dito, wala silang alam sa spiritual, alam mo yun? May alam sila sa spiritual pananakit, pero hindi nila alam yung balik, ganun. Kumbaga nakikita ko dito yung bandi po na kailangan unahan natin to ganyan para baka tayo balikan. Na kung saan dapat hindi ganun ano. So nafe-feel ko dito na itong tao na to
Wala na siyang sandata sa'yo. Kung ikaw man yung ginagawa ng hindi maganda dito, kung meron ka mga nararamdaman na kung ano-ano, lumalabas dito na natatapos na to, nawawasak na yung kanyang mga masasamang gawa. So, mainam pa rin magdasal ka ng Psalm 91. Kung ikaw yung nakakaramdam ng mga kulam-kulam, barang-barang, or something nakakaiba, no? Pagpatuloy mo pa rin yung prayers mo, okay? Kung kilala mo naman tong tao na to, ipagdasal mo. Ayan, ito lang nakikita ko. Ipagdasal mo na maliwanagan yung kanyang isipan dito, okay? At matunaw ng liwanag yung kanyang mga masasamang intention sa'yo. So, lumalabas lang dito na ang pinakaugat kung bakit nakakagawa to ng hindi maganda sa'yo dahil hindi siya masaya sa buhay niya. Okay, nandadamay siya. Pwedeng ikaw yung tipo ng tao na ang family niyo masasaya kayo nagsasama, hindi kayo nag-aaway-away, talagang may swerteng dumarating sa inyo. Kinainggit niya to, okay? Pwedeng ikaw yung meron kang kapartner na romantiko, palaibig sa'yo, or caring sa'yo. Ay yung kapartner niya dito, kasing lamig niya rin, okay? Kaya dito, lumalabas dito na unti-unti na tong natatalo, okay? Ayan, ito lang nakikita ko dito, no? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.